All right, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa Simply Tokis Vlog. Tayo po'y magbibigay ng maiksing komento, opinyon at reaksyon sa mga mainit na usaping pangpolitika sa ating bansa. So, pag-usapan natin mga kababayan yung inexpose ng Pangulo sa kanyang presscon kahapon, no? Siya na ang nagpa-presscon at meron po siyang pinasabog yung expose niya tungkol dito sa mga naglalakihang mga kumpanya na tumiba-tiba sa pondo ng sinasabing flood control project. Masakit to mga kababayan, no? Hindi na po tayo magbabasa ng article dito kasi nabasa naman na natin to, kokomentuhan lang natin, no? Lalong-lalo na diyan yung nasa Philstar Global, no? At yung mga quote card sa mga news media, no? Tulad ng News 5 na pinakita po yung top 15 na mga kumubra, no, na siyang lumamon sa napakalaking pondo nitong flood control project na ito. Grabe mga kababayan, ano? Biruin nyo, meron pa yung article ng Rappler na sa 15 na yan, 4 dyan ay mga tumakbong politiko, yung isa natalo, yung isa hanggang ngayon namamayagpag pa dyan sa Kongreso. Okay, so shout out po lahat sa inyo and may God bless us all. So unahin natin mga kababayan, ito pong mga quote card dito na nanggaling yan sa News 5, no? Salamat po sa News 5 FB page, no? Kahit papano nagagamit natin yung mga articles nila at tayo po ay magbibigay lang ng ating opinion, komento at reaction. So grabe ito, no? Yan din po ay galing doon sa expose ng ating Pangulo sa kanyang presscon. Biruin nyo, top 15, no? I think na topic na rin natin to sa ating LS, dadagdagan na lang natin. Grabe, no? Itong flood control na ito, di sana itong 15 na ito na top 15, baka hindi lang sila lang yung pinaka may malaking portion. Napakalaking portion ang nakuha nila. Sabihin nyo na lang na ilang bilyong piso ang nakuha ng mga top 15 na ito. Siyempre, ang pinakamalaki dyan yung top 1 hanggang top 5. Now, mga kababayan, among those top 5 na muna, yung top 3 o top 2 at yung top 3 ay pag-aari ng nakalaban ni Vico Sotto bilang pagka-mayor ng Pasig dyan sa Pasig. Pag-aari umano ng Diskaya. At ayan po ay sinabi rin ni Mayor Vico Sotto at yan din po ay yung na-research ng Rappler. Grabe mga kababayan, no? Kaya ito pinaiikot-ikot lang tayo eh. Kawawa po ang mga mamamayang Pilipino, lalong-lalo na yung mga nasa ibaba. Yung mga alta, yung sinasabi nyong alta, mga 1%er, wala pong problema yan eh. Kasi sila yan. No, aside diyan sa mga talagang legitimate na mayayaman, yung mga negosyante, yung mga nagnenegosyante, nangangalakal ng tama, nagbabayad ng tamang buwis, hindi natin nilalahat, legit po yan na mayayaman. Pero itong mga politiko, na dating mga kontratista at kontratista na naging politiko, yan po yung mga mukha ng mga ganid. Gagamitin ang pera ng taong bayan, babrasuhin ang pera ng taong bayan, mananakot ng mga Pilipino, mga kawani ng gobyerno kung hindi sila papaboran. Di po ba? Biruin nyo, tumalpak, no? Tumabo ng pera yan. Sabi nga ni Vico Sotto, yung nakalaban niya, super mayaman. Pero tinalo pa rin ni Vico Sotto. Ibig sabihin, yung mga taga-Pasig hindi nasilaw sa yaman nung kalaban ni
Vico Sotto. Pinagkatiwalaan pa rin nila si Vico Sotto. Napakahusay po na mayor niyan. Balang araw magiging presidente yan, pero sisiraan at sisiraan pa rin yan. No? Tapos mga kababayan, yung nando naman sa ibaba, yung number 8 at number 9, yung Sunwest at Hightone, yan naman po ay pag-aari ng pamilya ko. Sino ba yang ko na yan? Si Elizalde ko, isang congressman, party list representative ng Bicol ako. Bicol, sorry po, ako Bicol. Biruin ninyo, even though nag-divest siya, pero ayon pa rin sa report ng Rappler sa Securities Exchange Commission, no? May party pa rin siya diyan. Kung saan yung kanilang company na Sunwest ay may mga investment pa sa iba't ibang mga kumpanya. Kasama pa rin si ako Bicol Party List Representative Elizalde ko. Kaya naman pala, siya po ay tinanggal bilang chairman ng public accounts. Kasi yung mga insertion nila, hindi lang sila Escudero, ay napakalalaki. Bilyon, di ba, Elizalde ko? Antibay mo. Wala kayong mga delikadesa. Ang kakapal ng mukha ninyo. O, dapat maimbestigahan nyo yan si Elizalde ko. No? Yan ang sabi rin ni Escudero. Bakit Senado lang? Tignan nyo rin ang HOR. At sinasabi nila, nahuli sa CCTV si Escudero na 2 beses nagpabalik-balik sa opisina ni Speaker during the BICAM meeting kasama si Elizalde ko. O kayo. O, di ba? Tapos tumakbo pang congressman ng 2nd district ng anong bayan yun, yung dating hinawakan ni Salceda. Buti na lang natalo yung kapatid ni Elizalde ko. Pati yung kanilang isa pang party list. Biruin nyo? Grabe. Mga kontratista may hawak sa DPWH. Itong DPWH dapat talaga imbestigahan ito . Dapat i-overall yan. Tanggalin yung mga bulok na kamatis dyan. Malay nyo, may mga kamag-anak pa pala sila nagtatrabaho sa DPWH. Ano yung sabi ito sa isa nating upload ni Senator Ping Lacson? Kinukuha, ninanakaw ng mga DPWH executives ang mga nanalong bidder sa kontrata ng DPWH. They're using their influence para nakawin, bibilhin doon. Sa amin na lang yan, mura lang naman. O ganito, Kwakutsaba. Diba, pati mga district engineers, ayan po natuklasan ni Senator Pimpalo Lacson. O now, Ping Lacson, ito ang hamon natin sa kanila, pati si Mayor Magalong. O si Terry Ridon, representante ng Saro Bicol Party List. Kaya mo bang imbestigahan ang mga kapwa nyo mambabatas? Si Magalong, ready na daw mag-testify. Isamons nyo lang siya. Ba't hindi nyo tawagin? Diba? Si Pampelo Lacson, lalong nag-gather ng mga ebidensya. Sabi niya, may 60 to 80 na congressman o mambabatas ang sangkot dito. Mga kontratista na naging congressman, mga congressman na dating kontratista. Nakakahiya po. Di po ba? Biruin nyo yan, nilabas ng Pangulo, top 15. Bilyon ang nakuha nyo. Ito ngang si Elizalde ko, yung company nilang Sunwest, tumiba-tiba yan nung panahon ni Digong. O, sino ang DPWH nung panahon ni Digong? Mark Villar. Hindi lang yan. Nasangkot din ng Sunwest noong laptop fiasco sa DepEd. O akala nyo, construction firm lang sila? Hindi rin po. Nangongontrata na rin sila ng mga gamit pang edukasyon. Ay, kaya naman pala nagkapunye-punyeta ang edukasyon . Dahil sa may mga ganyan, mga kababayan. O ano pa mga kababayan ang isiniwalat ng Pangulo? Out of 9,000 projects na itong sinasabi nilang flood control, 6,000 pa dyan, mukhang mukhang yung iba na review na. 6,000 mahigit doon. Walang malinaw na structural specification. Biruin nyo yon. Sa 9,000 na yan na proyekto, 500 million ang nakapondo dyan. So far sa 6,000, gumastos na ang gobyerno ng mahigit na 300 billion.
O, kung napunta sa top 15, pinaghati-hatian nila yung 300 billion. Biruin mo, sabi niya sa isang barangay, pare-pareho ng outline ng specification. Ay, hindi naman siguro pwedeng pareho yan. Magkaiba ng specification yan. Magkaiba dapat ng plano yan. Hindi po pinare-pareho. So, ibig sabihin, pare-pareho lang silang ng needs. Hindi naman siguro pwede yun. Yung ibang barangay, iba yung problema nila sa baha nila. Ito rin, iba rin. Ano ba ang source? O ano ang design? Kung pareho lang. Diba? Ang gulo, mga kababayan, talagang ano to na sindikato. Kala natin, ang sindikato sa agrikultura lang, ha? Akala nyo sa mga import lang ng agrikultura, ha? Kala nyo sa Bureau of Customs lang, sa Bureau of Immigration. Hindi po! Lahat may sindikato, infiltrated. At sino ang mga sindikato? Sabi ng Pangulo dati, mga kababayan, karamihan dyan ay politiko. O ayon, kaya kayo maghanda-handa kayo. Senator Lacson, I think sa Webes na yata siya magsisimula. Ha? Simulan mo na yan. Ikaw, Terry Ridon, ang bola ngayon ay nasa iyo. Kaya mo bang ipatawag si Magalong? At sabi rin ng Pangulo sa kanyang podcast, sorry na lang, maski nakaalyado kita. Pero mali ang ginagawa mo. Tablado ka sa Pangulo. Tignan ninyo. Ha? Nilabas niya yung mga yan. Tayo na lang ang bahalang nag-research kung sino ang mga may-ari ng kampanya na ito. Company, sorry. Ha? Kita ninyo? Tingnan nyo nangyari kay Mayor Vico. Ha? Walang gaanong pondo yan, pero pinagkatiwalaan ng tao kasi pinagkakatiwalaan ng Diyos si Mayor Vico. Ganun din ang Pangulo. Diba? O ngayon, ang Pangulo, nasa sayo na yan. Ha? Panagutin mo yan. Hindi dapat lulusot dyan talaga yung mga politiko. Kaalyado man nun hindi. Sa mga LGU, mga mayors, governors, district engineers ng DPWH at higit sa lahat, yang departamento ng DPWH. Meron dyan, sabi ni Erwin Tulfo, may Yusek dyan na mas siya pa ang pinaka-bilyonaryo sa lahat ng bilyonaryo. Huwag niyong paliligtasin yan. Huwag lang yung mga kontratista ang panagutin ninyo. Kundi sino ang nasa likod nila, yung mga sindikato, buwagin nyo na yung kartel na yan. Ha? Nakakahiya po, biruin nyo, mangungutang para nakawin. Tapos ang magbabayad yung hindi nakinabang. Diba? Iskudero? Diba? HOR? Lahat kayo damay dito. Dapat ang mga pondo ninyo, wag nang umutang ng 6-point-something trillion ng Pangulo. Wala na dapat pondo kayo? Walang pondo! Walang revert sa 2025 kasi nanakawin nyo pa rin yun. Mga magnanakaw kayo. Nakakahiya. Diba? O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.